sinulat, batay sa inyong analysis, Alin po yung nai-report namin na inflow transactions po? halimbawa, ayan. Ito po. Okay, ayan po. So, yung nasa matrix na yan, are those inflows? Magkasama po yung inflow at outflow po. So, sige, paliwanag na lang po, ang pinakamalaki ay yung credit memo. Credit memo. Okay, tapos debit memo, and then fund transfer. Okay, could you explain ano yung credit memo? Ano yan? Pumasok po ba na pera yan sa account? Tama po. Yung credit memo po, may pumasok na pera sa Ano po yung sabihin ng credit memo? Labas po ito. Apo. Thank you. Next is observation na po. Malinaw na mga inflows at outflows, malinaw na malayo. In terms of talaga, malayo po sa declared statements of assets. Pag motor yung i-post din, pag motor yung i-post, Regarding the all members, we still have 3 resource persons. So I think we have to complete. Maaari po mahigit yung page lang. Number 4. At the table. Page 3. Could we speak closer to the microphone? Page 4. Page 4, Secretary, please. Sa item na suspicious transaction. Doon sa corporate transaction, pero ang amount is na tama po ba? Tama po yun. Ano ang paliwanag? Dito po wala po kasi breakdown ito sa SDR dito sa report. So hindi ko po maibigay kung ano yung bakit isa-isa bakit yan. Pero pwede po paliwanag lang yung concept sa yung concept bakit posible wait, one yan, after ka ng reels there sa kwan. Oh, nai-reels there sa YouTube. Again, we have to limit our questions to one We cannot ask him to explain. We can only ask him to compare or clarify what appears in the report. Alright, so tama lang. One sa pinigan na. Ang saya. Sa YouTube. Meron po susunod. So kapag po cover transaction reports, they have to submit within We note the manifestation of the Honorable Sendanya. Next is the Honorable Sendanya. Madam Chair, I would be very brief. This is just the manifestation as I have asked my questions earlier. Kasi pabalik-balik po tayo to
Lain galing mo. mas malaki yung pera mo, mas pesos yung mas. And that's how the power prices nila. Ang lumabas na yan, yung 2.87 billion pesos. Wala po po na yung 791 billion pesos. Napuisuan niya, kanang mga kwarta sa Shopee, Ito, no? Madam Chair, Shopee affiliate. Alam mo kayo Shopee affiliate, pero nipit mo ko sa kondot sa banking. Kailangan mo siya bangko. Wala ko yung... Wala ko yung kuhan, wala ko yung bangko nga ko niya. Pili mo ko din ang bangko rin. Pwede na kuhan, pero ang pag-withdraw ba, kanang payment, kanang mode of payment nila, banking lang gamit. Wala PayPal yan? Wala, banking lang nila ngayon. Manifestation is noted. The Honorable Pickles J.J. Kung Suarez. magbuhat ka kanang Shopee affiliate, pwede na Gmail, pero kanang saan saya sa? Klarong-klaro na kailangan po natin tingnan ang PNLC kung sila po Applyan na niya sa kuhan. Alam ko yung Shopee affiliate. Applyan mo siya sa kuhan. Sa Shopee, gamitin mong email. Ano ba ang kailangan natin Makagain ka kwarta, kaya lang hindi mo ma-withdraw kung mukhang banking, wala para sa settle. Oo. Dito man sa ads mo lagi man ang ads mo. Basta yung kano bisan pagka nang igo mo clip, tapos kitahay ang imong i-post kay Clipper. Niya, ipindot nilang link, niya lahi na ipalit na commission niya kung sino na. Madam Chair, but it's up to your better wisdom. If not, maybe a request that the Committee on Banking Intermediaries or the proper committee conduct Make life delicious with 30% off deals on the best sellers around. Murag kailangan na to, bila to, murag 5,000 nga taka-followers sa Facebook. Shakey's and more. Pwede na to ikaw. Committee notes the manifestation Ano lang ka, order ka Shopee ba niya, imong gusto na pag-booking. a possible Mga ring yung post, tangan mo on link. AMLC in order to strengthen agency in addressing its monthly, and that is combating fighting against money laundering. With that, we recognize the Honorable Brian. Clickbait. Okay, wala na to. Clarify ka. Dito sa 630 na Trabaho ro ba yun? araw na ibalik lang email sa hindi po sophisticado yung Report ka sa kaliyag. merong mga transactions na nai-report na hindi po malinaw kung ito ba siya. Naman na yung pwede mo ka mag-upload video sa Shopee. Ikunan man ka ng usahay ba? Pinaprovide lang baka upload video. So pag nag-report po sila, hindi po nila nilalagay pumasok ba ito or lumabas. Nilalagay lang nila, pinapasok Slow sila. ka ko Hindi po, late ko sila. So, kumbaga, on top of yung mga Siya transactions, siya sa kwan. hindi naman siya double entry. hindi po yung So, may additional na 700 Transactions of the corporation Riha yung mga kanak. Galing na rin pang post sa Pilipinas are na not kwan. yet Nga server. MLC. So, Madam Chair, for all those viewing, this total inflow or Nakuha ka sila rin kay daghan na kay 6.7 nagka-video-video yan ba? are unique Mo mo transactions. to balita last, di pagamian daw mo kwan sa Facebook. Okay. Maraming salamat po. Lingaw-lingaw na. Thank you. On Bigyan niyo suspicious sa television na transaction report. sa Wala pa. tungkol sa report na viewers. Pero ka ng kwan ra, sensitive kayo. Bisan daming dugo, kay ginakuhan. Ma-detect. Difference between covered and suspicious. Dun sa table 29 na may 29 na number of transaction na part of covered transaction. This is dito sa 33 na identified na suspicious transaction classified by our. Kulay. Ay, Patay ay. transaction date. Ano ko? So 29 out of 32 Ay, dito. Busy. Based on records lang po ito lang po yung
Dito na din, dito na Maraming yung salamat. Martin. Thank you. So I hope we are done with Dito na rin. those 4% Hindi mo magbibiyahe. Ang memories na ng bigat. we know the manifestation of the Honorable Trillanes. Thank you. Senator Trillanes, ang salaysay consisting of 11 pages. Ibigin mo nila. Ibigin mo nila. May lain na laos na sila Gustav pala. Tuglag ni Sean. Laos naman si Kran si Gustav siya. Laos naman siya ninay. We know as well the Si Juan manifestation. noon si Zina. Sinabi ni Ginoong Binesa na nakuha niya ang mga dokumentong ito mula sa isang malapit na kamag-anak niya na nagtatrabaho sa isang ahensyang may kinalaman sa investigasyon ng mga nakaw na yaman ng mga opisyal ng gobyerno. Sa aming pagpupulong, binigyan ako ni Ginoong Binesa ng mga kopya ng mga dokumento Ay, ng mga ay, buka lang niya. sa pangalan ni Rodrigo Duterte at Sara Duterte May kapit mo lang. Merkado na. BPI Ulla Barcas Branch sa Pasig at sa EDSA 7,272,103.75 pesos ang pumasok at lumaloy sa mga nasabing bank accounts mula noong 2003 hanggang 2016. Ang isang kopya ng summary ng mga deposito o mga inter-account transfers na ng mga dokumentong nagpapakita ng mga bank accounts at bank transactions ng mga anak, manugang at common law wife ni Duterte na sina Sara Duterte, Paulo Pulong Duterte, Sebastian Bastet Duterte, Maneses Manscapio, Celito Anilet Abansenia, kasama ang kanilang sa Pasig at pangalawa na nabigos siya Ayan, ang kita na, kita na talo. sa ating bank account sa Kita na talo ka sa ang pag-amin ito Si Juan, si Ginoong ay naganap Denise lang, ano? Mamuli na lumagdag ng waiver of secrecy of bank deposits. Sa panayam ni Rodrigo Duterte sa media, ipinagtapat niya mayroong humagit kumulang Hindi ba yung magkuha ng mga bank account sa deposits sa naturang bangko at hinihiling niya sa kanyang salin. Sa partikular, ang interest ng Tris. Mayo 5, Wala ba sa itong viewer sa iyang sa bilang Annex D. Noong 2017, sa panahon ng panunungkulan ni Rodrigo Duterte, matapos piliin ang aking reklamo overall medyo tanto karamdam na mayroong sapat na batayan upang ituloy ang investigasyon hinggil sa malalaking bank deposits ni Rodrigo Duterte at ang kanyang mga anak at common law wife na si Janet Abincena, kabilang na rin sa mga sumusunod na mga halagang impormasyon na nagpapakita na si Sara Duterte at ang mga miyembro ng kanyang pamilya, kabilang na ang kanyang ama na si Rodrigo Duterte, ang common law wife ni Rodrigo Duterte na si Anilet Abansenia, kasama pa ang kanilang anak na si Kiki Duterte, ang mga kapatid niya na si Pulong Duterte at Bastet Duterte, ay tumanggap ng pera o nag-encash ng daang-daang milyong halaga ng mga cashier checks o personal checks mula sa isang kilalang drug lord na si Sammy Uy, na kilala rin bilang Samuel Uy, gaya ng mga susunod. On March 17, 2011, nakatanggap si Sara Duterte ng 7,440,846.07 pesos mula sa drug lord si Sammy Boy. Noong 25 October 2011, March 2011, nakatanggap si Bastet Duterte ng 10
116,591.80 Nasa pesos. 591. Again, noong 25 October 2011, nakatanggap si Baste Duterte mula kay Sammy Uy ng 10,316,000. Mo ni Amerikat guys, tirahan na to kilid pang lining yan oh. 2013, nakatanggap si Baste Duterte mula kay Sammy Uy ng 10,316,591.80 pesos. So ang total na natanggap ni Baste Duterte mula sa drug lord na si Sammy Uy ay 51,588,958.80 pesos. Kay Pop Nicolo Duterte naman, on March 20, nakatanggap si Pulong Duterte mula kay Sammy Uy ng 9,709,609.39 pesos. YouTube. Fantastic ang number 1 Kadang June TV ako, magano na. ng Sa rail sa 9,609.39 pesos. Baliktad kita On June. 22 October 2012, nakatanggap si Pulong Duterte mula kay Sammy Uy ng 9,703,609.39 pesos, all in manager's checks. Ang total na natanggap ni Pulong Duterte mula sa drug lord na si Sammy Uy ay 38,814,000 Guys, on para March dili siya 29, sakit, masakit. 2011, nakatanggap Huwag naman shampoo. si Hanilet Abansenya Shampoo. mula kay Sammy Kung Uy may ng gapas kayo, gapas. Pang bisinte. 10,655,371. Ordinary lang kasi dito eh. On 25 October 2011, nakatanggap YouTube. si Hanilet Abansenya joint with Kitty Duterte ng 10,655,371.81 pesos mula kay Sammy Uy. On 23 April 2012, nakatanggap muli si Hanilet Abansenya joint with Kitty Duterte mula kay Sammy Uy na 10,655,373.31 pesos. Mula kay Sammy Uy ng 10,655,373.81 pesos in manager's checks. Ang total na natanggap ni Hanilet Abansenya joint with Kiko Duterte mula sa drug lord na si Sammy Uy ay 53,276,860. Lumangahas ng Philippine Center for Investigative Journalism na may pamagat na 334 million from only 13 donors funded to their presidency ay nailathala noong ika-5 ng Disyembre 2016 kung saan naisiwalat na si Sammy Uy ay kasama sa eksklusibong grupo ng political contributors ni Rodrigo Duterte ay talakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex J. Bukod dito, mga laraw, si Michael Yang at Sammy Uy ay parehang hayagang pinangalanan ni SP4 Arturo Las Cañas na sangkot sa operasyon ng mga laboratory na Shabu sa lungsod ng Davao. Ang isang kopya ng video ng panayan ni SP4 Arturo Las Cañas sa journalist na si Christian Esguerra sa programa sa YouTube na muli na Fox First kung saan isinalaysay ni Las Cañas ang pagkakasangkot ni Sammy Uy sa Davao Death Squad at sa operasyon ng mga laboratory na Shabu sa Davao City na siyang na-download at nakasave sa USB ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang ASL. Dagdag pa rito, ang kopya ng video ng press conference ay nilalaan ng kanyang affidavit at pinapatunayan ang katotohanan nito na siyang mga kopyang isinumite rin sa ICC bilang ebidensya testimonyal para sa prosecution ay kalakip nito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang annexes O, O-1 at O-9. Personalidad na sangkot sa droga ay lubhang nakakabahala. Hindi lamang ito ay malinaw na paglabag sa konstitusyon at sa iba't ibang batas ng bansa, kundi malinaw din na naglalagay sa malalim na pagdududa sa kanyang personal na integridad at kakayahan
o moral capacity upang patuloy na magsilbi bilang pangalawang Pangulo ng Republika. Kaya naniniwala ako na dapat lamang panagutin siya at tikisin sa pamamagitan ng impeachment. Bahagi ng nabanggit na yaman ni Sara Duterte ay maliwanag na makikita na galing sa payouts ng kilalang drug lord na si Sammy Uy na pumapasok sa kanyang bank accounts at inilihim niya sa kanyang salin mulang 2007 hanggang 2013 at sa taong 2016. Ang pagkabigo ni Sara Duterte na ideklara ang kanyang kabuang yaman ay Guys, wala. 150.75 na pumasok at tumaloy sa mga joint bank accounts ng mga Sikat din si Kuya. nabanggit ko rin po kanina, mayroon kayong kopya ng summary ng mga deposito at mga inter-account transfers ng mga deposito sa mga accounts ng Government Duterte. At ito po ay naka-attach as Annex A sa inyong affidavit. Tama po? Madam Chair, when you request that Annex A yung nasinumpaan sa Laysay be flashed. Secretariat, kindly flash Annex A of the sinumpaan sa Laysay. ay extract namin doon sa original document na nasa Annex H. Dahil ang binigay po sa amin ay yung Sino yun nga ito? Ban? report ba? Pinuriso? Kita po pakita yung nawala. Kupit na ba? Ito pong Annex A ay alin naman po as Muna ang extracted from wakwak dre. in-extract po nito lahat po ng Kilid lang kay basig dako tagbayro nun anak. Muna ang kuan. doon po doon sa Pax nyo. account ni Sara Duterte. Yang among-amo mo ni dre oh. Ah. Ang amo na mo dre na raw. Raw. 500 na tanaw sto raw. Raw. Ano puntaan na eh. Oh, guys, oh. Amos Pilianis. Ipakuan yan yung Pilianis sa patanaw na po. Pwede, ano ito? Terus Pilianis ang amo. Magkak na lang sige. Ayaw na, makuha na. Marimog sa anak. Marimog at ang account anak. Di na sa. Oh. Ay, bas puso. mga entries dito sa Annex A na siyang summary ng mga deposito. Baliduhara guys, no? Unsa may masulti nimo dok? Pangit man ka, ha? Gwapo naman ka. Dra pangit ya. Likod mo pangit. Gwapo rin. Goods mo guys. Dari sa Rojas. Lapit sa elementary school sa Tagum City. Nataron sa Randy Boy, no? But if this is part of the Guys, bista si Jun Barberos na sa Randy Boy guys, no? your confirmation. Salamat sa 500 na to nga followers na no, sa YouTube no, sa gupit-gupit no. Ang Jun TV na to guys, salamat no sa 20,000 nga subscriber na to no. Mo na itong content na duha pa ka video na to nabuhat. Salamat, God bless sa walang awang suporta sa atong YT YouTube. CTRs and SDRs were actually submitted already. Tupax. On the balloon account. I'm 500 followers naman yun, subscribers. to purchase Tinuod mo na nga subscribers. accounts